Jeng, ano yung problema mo? May pinapaupahan po kami na bahay, tapos pinapaalisa po namin sila kasi lilipatan namin yung bahay. Kasi po yung bahay po namin sa veterans, puro tulo, madaming lamok. Eh syempre po, may maliliit po ako na bata, may anak po ako 2. Kaya po pinapaalis po namin sila. Pero nagbigay naman po kami ng 3 buwan na palugit, halos magli5 buwan na nga po ngayong October po. Ang gusto po nila mangyari, may pinaayos po sila sa bahay, tapos gusto nila bayaran namin sila ng 20,000. Pero wala naman po silang may pakitang resibo at saka mga papel. Tapos sinugod po nila kami sa bahay kasi nga po, nakunan daw po yung babae. Tapos kami po yung sinisisi nila, wala naman po kaming ginawa. Kinausap lang naman po namin yung babae na maayos. Ang sabi po ni Lupon, kung hindi namin mababayaran yung 20,000, tanggalin po nila yung nilagay nilang mga gamit. Kagaya po ng pader. Itong babae na sinasabi mo, Jeng, ay si Rita. Opo. Ang Okay. nangungupahan po kasi doon, yung kapatid po ni Si Weng. Rita. Opo, si Weng. Si Weng ay nasa Dubai na yata ngayon. Opo. Nung umalis si Weng, iniwan niya kay Rita ang kanyang mga anak at saka yung Opo. kanyang tinitirhan na inyong bahay nga. Opo. Kung pinaaayos ni Weng, ang kapatid ni Rita, yung bahay, na ayon sa kanila ay nagkakahalaga ng 20,000. Wala ba pinagkasunduan na ipaayos namin pero iawas nyo sa aming upa? Wala po. Sabi po ni Lupon, kung may nilagay po sila, tapos hindi naman po namin kayang bayaran, tanggalin na lang po nila. Kagaya po nung gate. At payag ka naman doon. Opo, payag po ako. So that's the first issue, yung 20,000. Pangalawa, nakunan daw siya dahil sa'yo. Hindi dahil sa akin. Kasi bago ko siya kausapin, nagsabi siya sa akin, ayoko kasi ng gulo kasi wala nang heartbeat yung baby ko. Thursday, pumunta kami ng barangay. Hindi po siya umarap kasi nga po, nasa ospital nga daw po siya. Nung gabi, sinugod kami nung nanay niya, pati yung kapatid niya. Tapos sabi nga daw, dahil daw sa amin, kaya daw nakunan si Rita. Galit po siya, nagsigawan. Di nakipagsigawan na din ako. Susunod po kami ng barangay. Ang humarap po, yung nanay niya, tsaka yung tiyahin niya. Sabi nung Lupon, dapat po, ang harap po, si Rita o kaya yung asawa. So anong nangyari doon? Magbabayad daw po sila ng tubig kuryente. Sabi ng nanay, pag okay na daw si Rita, almost 3 weeks na po, pabalik-balik na ako sa barangay, wala pa po sa akin binibigay na bayad sa tubig at ilaw. Pinutol ko hanggang ngayon po. Magkano ito? Nasa 1,700 po. Samantala yung upa, nagbabayad pa ba sila o Hindi na po, 4 months na magka-5 months na ngayon. Pero pumapayag ka na wala silang bayad. Kasi po ayaw po nila umalis. Okay ka na hindi na magbayad basta umalis lamang. Opo. Pero yung sa tubig ilaw po, hindi po. Kasi syempre po, isa lang naman po nagtatrabaho sa amin Dinig ko kasi si Rita hindi na nakatira doon. Andun sila nung Sabado, kasama niya yung asawa niya. Pupunta-punta sila, kuha ng gamit. Totoo bang pinipilit mo siyang pumirma ng isang kasunduan na sila'y aalis? Sabi niya kasi, October daw po, lilipat daw po siya. Aalis daw po sila doon sa bahay. Nagsabi ako sa kanya, ate, magpirmahan na lang tayo. Ano dapat ang pagkakasunduan nyo doon sa pirmahan? Aalis na sila, gibain nila yung mga nilagay po nila na... Na nagkakahalagang 20,000? Opo. Tapos bayaran po nila yung balance sila ng tubig at kuryente. Ano ang gusto mong maintindihan ni Rita dito sa pag-uusap na ito? Tanggalin yung nilagay nila doon sa bahay kasi hindi naman po namin kayang bayaran. Tapos umalis na din po sila. Kawawa naman kami. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-uusap kasama si Kuya Alan at Ate Pia. Opo. At titingnan natin kung paano natin mabibigyan ng solusyon ito. Maraming salamat. Rita, narinig mo ang mga sinabi ni Jeng. Yes. Ano ang iyong reaksyon? Ilang beses po ako sinugod sa bahay. Una, hindi sila nagsabi na nagbayad po sila ng ilaw. Tapos nabukasan, ibabarangay ka na walang pasabi. Tutusin po sir, wala po ako ataso sa kanila. Kasi gusto ko kapatid ko ang kumausap. Hindi sana ako kasali. Pero ang mas masakit sa akin daw, wala yung baby ko. Gusto ko yung pagbayaran nila lahat. Sa hospital po ako 10 days na. Sa 50-50 buhay ko dahil sa kanila.
Gusto ko silang ipakulong. Hindi nila may babalik yung buhay ng baby ko. Rita, ilang beses kang sinugod sa bahay? 5 beses po. Kwento mo nga sa akin, paano ka sinusugod? Yung una po, hinarang po ako ng nanay niya. At sabi niya po, umalis na kayo ng bahay. Pero hindi ko kami umalis dahil gusto ko, hintayin ko yung kapatid ko hanggang sila mag-usap. At tapos yung pangalawa, asawa ni Jenny at saka si nanay niya. Hinarang po ako yun. Sa kalsada ito? Apo. Pangatlo, hinarangan din po ako ng mga nanay at saka yung siyahin niya. Basta nandun lang po sila sa labas ng gate. At sinasabi lang na umalis na kayo Opo. dyan? Okay. Sobrang nervous ko kasi first time ko lang naman pong mangupahan. Kasi siyempre, gapit ng kapatid ko nandoon. Kasi may mga anak po siya naiwan sa akin. Ilan? 3 po. Okay. Bali kasama na po yung anak ko na isa. Bali kami na po yung tumira doon. So pangatlo, yung nanay at tiyahin. Pang-apat, Si Jen at saka yung asawa po. Tapos yung panglima, 4 na po sila. Doon na po yung bandang gabi na yon. Nakunan akong tuloy-tuluyan. Nabukasan po, tinakbo na po ako sa hospital. at nung ikay nagpatingin, ano ang sabing dahilan kung bakit kang nakunan? Dahil sobrang interest ko. Stress ang ibinigay na dahilan. Kasi minsan yung utak ko natulala dahil sa kanila sa pabalik-balik. Ayaw niyo pala eh, ba't di na lang kayo umalis Ang para lahat walang ba ng problema? ito ay alam ng iyong kapatid na siyang unang nag-upa doon sa lugar? Opo. Alam mo ba kung may usapan sila, nagpasintabi ba na ito'y mga sirad dito sa bahay na tinitirhan namin, ito ang gagastusin namin? May mga narinig kang usapan sa pagitan ng iyong kapatid at sa Pero kanila, po Jen? sir, sabi ko sa tita niya, Ate Mareta, yung bubong pinagawa na namin. O sige, wala namang problema. Yun lang naman narinig ko sa kanya eh. Pero walang sinabing i-reimburse namin o kaya iaawas namin doon sa Ayun upa. po, sabi daw niya, wag mo nang awasin kasi bibili pa ako ng gamit ng tatay ni Jen. Sabi ko, sige po, wala namang problema sa akin. Basta maayos ang usapan. Pero parang hindi klaro yata. Ang gulo ng kausap ng tita niya, 2006. Sabi ko, hindi ito maganda to. Sabi ko sa nanay ko, ma'am, barang iba na yung takbo ng utak ng matanda. Ito pa, ang problema namin, nung umuwi ako ng Sabadong gabi, pagtingin ko, wala na ho kaming tubig. Pinutulan ho kami. Yun nga, nagtaka Kasi ako hindi kayo bakit hindi sila nagbabayad. pasabi. Ngayon ba ikay nakatira pa rin sa bahay? Opo, kasi sir, may gamit po pa kami doon. Hindi pa rin kayo umaalis? Hindi pa Pero po. totoo ba na sinasabi mong, aalis lang kami pag ibinalik nyo sa amin yung 20,000? Ito po yun, tinatakot po ako ng asawa niya. Kasi po, lasing po yung asawa niya. Umarap siya sa amin, nakaubad po siya. Andun yung kagawad. At sabi po nung asawa, pumayag ka natin na pirmahan mo na lang nang umuo ka na. Pag pumirma daw ako ng oo, baklas na lang daw yung pader, saka yung gate, pati yung bubong, Taral, pati di yung naman gamit namin, babayaran ilalabas daw yung nila. hinihingi niyo eh. Pero hindi pumayag, kapatid ko nang umalis. Yung kapatid ko nasa abroad. Si Weng, ayaw niya. Opo. Susundin mo ang gusto ni Weng. Opo. Ang gusto niya, abutin po kami hanggang December. Ay, aba, Kung hindi lang kaya bayaran ng 20. masaya ka. Sa December, payag kayong umalis Opo. na. Pero hindi sila pumayag hanggang sa ginugulong nila ako. Baby ko talaga iniisip ko. Pagbabayad nila, ginawa nila sa anak ko. Gusto ko sila makulong. Dalawa sila ng asawa na ipapakulong ko. Gusto ko sila kasuhan. Rita, ngayon parang naririnig kita, ang issue dito, hindi na lamang yung pag-alis ninyo doon sa inuupahan yung bahay. Parang mas malaking issue para sa'yo, yung pagkawala ng iyong baby. Tama ba yung dinig ko? Opo, sir. Kailan kayo huling nagkausap ni Weng, ang iyong kapatid na nasa Dubai? Ito po yung nalaman na nakunan po yun. Sabi ko, dapat hindi na lang ako, hindi namin. Sana umuwi ka na lang. Gulo-gulo na yung isip ko eh. Anong sabi ni Weng? Sabi na, pasensya na. Hindi ko namang, sinasa na naman, dadamay ka. Rita, maya-maya mag-uusap tayo. Kasama si Kuya Alan at Pia. Pakikinggan nila ang inyong mga kwento at tingnan natin kung saan mapupunta ang ating usapan. Salamat.